Muli po, isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid. Happy New Year po muli na pagbati sa lahat po ng ating mga kapatid, lahat po ng ating kakasama ngayong gabi dito po sa ating pagkakatipon, sa ating pong pagsasagawa ng banal na hapon. At sa pagkakataon pong ito mga kapatid, inaanyayahan ko na po kayo na tayo pong lahat ay magbalik-aral doon po sa paksa na ating pong inumpisahang pag-aralan noong pong nakaraang linggo sa ating pong ginanap na ating pong pasasalamat sa Diyos. Ang ating pong paksa na pinag-aaralan, ang mga dahilan kaya hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsalang kalamidad at pandemya ng COVID-19 ayon sa Biblia. Ito pong ang ating paksa, nakikita po natin sa ating screen. Ang mga dahilan kaya hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsalang kalamidad at pandemya ng COVID-19 ayon sa Biblia. Dito po sa ating paksa mga kapatid, agad pong sinasabi na hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsalang kalamidad. Gaya po ng bagyo, ng lindol, at pati na rin po itong pandemya ng COVID-19 ayon sa Biblia. Na taliwas naman po sa paniniwala sa mga sinasabi ng mga tao na ang Diyos daw po ang nasa likod, ang may kagagawan nitong mga mapaminsalang kalamidad at pati na rin po itong COVID-19. Taliwas po ang ating paksa mga kapatid. Ngayon, nung pong nagdaang linggo, ating pong inalam sa pamamagitan po ng mga talata ng Biblia, ano po ba ang dahilan kaya hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsalang kalamidad at pandemya ng COVID-19. Ito po yung ating tinalakay ng nakaraang linggo, kapatid. Ating inalam, ano po ba yung mga dahilan? Bakit natin sinasabi na hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsalang kalamidad at pandemya ng COVID-19? Ano po, naunawaan natin sa pamamagitan ng mga talata ng Biblia, sa Santiago 1:17 sa Magandang Balita Biblia, lahat ng mabuti galing sa Diyos. Ano po? Sinasabi po sa Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Ito po pala mga kapatid ang dapat nating maging pagkilala sa ating Diyos Ama. Ano po? Kapag ang Diyos ang nagbigay, kapag ang Diyos ang nagkaloob, ang aasahan natin mabuti. Ano po? Kapag galing sa Diyos, mabuti po yan. Amen po ba mga kapatid? Lahat ng mabuti, lahat ng ganap, lahat ng perpekto, lahat ng sakdal, sabi sa Biblia, buhat sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Dito po sinasabi mga kapatid, ang Diyos Ama walang pagbabago o hindi siya nagbabago kahit kapiraso o bahagya. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos Ama, mabuting Ama. Lahat ng mabuting bagay galing sa Kanya. At ang pagiging mabuti ng Diyos walang pagbabago. Hindi magbabago. Palagi po siyang mabuti. Amen po ba mga kapatid? Napakabuti po ng ating Diyos mga kapatid. Sabi nga po doon sa kanta mga kapatid, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilalang. Napakabuti nga ang ating Diyos. Sangayon po ba tayo doon mga kapatid? Napakabuti po ng ating Diyos. Ano po? Yung pagiging mabuti ng Diyos, yan po ay walang pagbabago. Ano po? May pagbabago po sa araw, may pagbabago po sa buwan, sa bituin at sa mga planeta. Pero ang Diyos, walang pagbabago sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? God is good all the time. And all the time, God is good. Amen po ba mga kapatid?
Sa Biblia po, ipinakilala sa atin ng Diyos, mabuting Diyos. Walang pagbabago sa ating Diyos, lahat po ng mabuti. Galing po iyan sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, na hindi po ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsalang kalamidad at mga sakit gaya po ng COVID-19. Hindi po dapat ang Diyos ang ating ituturo na siya ang nasa likod ng mga kalamidad maging ang pandemya ng COVID-19. Bakit? Ang ating Diyos, mabuting Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Ngayon, ang isa pa po nating batayan sa Biblia, kaya hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsanang kalamidad at pandemya ng COVID-19, yung po nakasulat sa Mateo 7:9 hanggang 11. Sinasabi po dyan mga kapatid sa talatang 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Dito po mga kapatid, kinakausap yung mga magulang na may mga anak. Ano po ang sabi? Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Ano po? Halimbawa, humihingi po ng tinapay ang ating mga anak. Ano po ba ibibigay natin? Bato po ba mga kapatid? O bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Halimbawa naman po, isda ang hinihingi. Bibigyan po ba natin ng ahas mga kapatid? Sa talatang 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Ano po? Yung po palang mga magulang kahit masama, pagdating po sa usapang sa anak, ano po? Ang kanyang ibibigay, mabuti. Ganyan po ang magulang. Ang magulang gagawin ng lahat para po sa anak. Kahit masama pa yung magulang, ang gusto niyang maibigay sa kanyang anak, yung mabuti. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ano po? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Ano po ang dapat nating maunawaan dito mga kapatid? Ang ating Diyos na nasa langit, kapag nagbigay siya, mabuti lang ang ibibigay niya. Amen po ba mga kapatid? Kapag ang Diyos magbibigay sa kanyang anak, ang ibibigay ng Diyos mabuti. Ano po? Wala siyang ibibigay na masama sa kanyang anak. Amen po ba mga kapatid? Anak tayo ng Diyos Ano po? Ibibigay ba sa atin ng Diyos yung makakasama sa atin? Gaya po ng bagyo at lindol. Amen po ba mga kapatid? Yung po bang bagyo, yan po ba nakabuti o nakakasama? Ano po? Yung pong lindol at yung COVID-19, yan po ba nakabuti o nakasama? Kapag po nakasama, hindi po yan bigay ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ito po ang dahilan na nakita natin sa Biblia mga kapatid na ipinagkaloob po sa atin ng Holy Spirit. Ano po yun mga kapatid? Ang Diyos, mabuting Diyos. Walang pagbabago sa Diyos, palagi siyang mabuti. Ano po? Sa kanyang mga anak, ang Diyos, magbibigay lamang ng mabuti. Hindi siya magbibigay ng ikasasama, ikapapahamak ng kanyang mga anak. Amen po ba mga kapatid? Nasusundan po ba natin ang ating pagre-review? Sa Biblia, ito po ang dapat natin maging pagkakilala sa Diyos. Ang Diyos natin ay mabuti. Hindi nagbabago ang Diyos sa pagiging mabuti. At ang Diyos, kung magbibigay ang Diyos sa kanyang mga anak, mabuti lang. Ano po? Hindi ibibigay ng Diyos ang ikapapahamak. Kahit hingin mo pa sa Diyos. Ano po? Kung ang hihingin mo, ikasasama mo, ikapapahamak mo, hindi ibibigay ng Diyos. Ano po? Kahit hingin pa, hindi ibibigay ang ikasasama. Sinasabi po yan sa Santiago 4:13.
Res, sinasabi po dito, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kahit po pala hingin mo pa sa Diyos, kung ang hihingin mo, ikasasama mo, ikapapahamak mo, hindi ibibigay ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kapag ikaw ay anak ng Diyos, may hinihingi ka sa Diyos, ikasasama mo, ikapapahamak mo, kahit hingin mo pa sa Diyos, hindi niya ibibigay. Parang tayo sa ating mga anak. Amen po ba mga kapatid? Yung anak mo, 3 taong gulang, 4 na taong gulang, nagpapabili sa'yo ng samurai, ibibili mo ba? Sige nga po mga kapatid. 4 na taong gulang, may naglalako, nagtitinda ng samurai. Nagpapabili sa'yo yung anak mo, 4 na taong gulang, ibibili mo ng samurai. Kung matino kang magulang, hindi mo ibibili. Bakit? Alam mo, ikasasama mo. Ikasasama ng anak mo. Ikapapahamak ng anak mo. Amen po ba mga kapatid? Dito po ipinapakita lang natin na tayong mga magulang, alam po natin kung ano lang po yung pwede nating ibigay sa ating mga anak. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos, hindi po konsentidor. Mali na, ikapapahamak mo, ikasasama mo na yung hinihingi mo, ibibigay sa'yo. Hindi po ganun ang Diyos mga kapatid. Sa Biblia, ang Diyos, mabuting Diyos. Wala nang hihigit sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos, mabuting Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pagiging mabuti. Amen po ba mga kapatid? Kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin, tandaan po natin mga kapatid, pawang ikabubuti ang ibibigay niya sa atin. Ang ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, mabuti. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Nasusundan po ba natin? Kahit mahal tayo ng Diyos, kapag ang ating hinihingi, bagay na ikasasama natin, ikapapahamak natin, hindi po ibibigay ng Diyos. Bakit? Kasi po ang Diyos, walang plano sa atin na masama. Lahat ng plano ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. Sinasabi po yan sa Jeremias 29:11 ng Magandang Balita Biblia. Sinasabi po sa talatang 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Dito po sa talata mga kapatid na atin pong binasa, ang mga plano ng Diyos sa kanyang mga anak, sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Lahat po ng plano ng Diyos para sa atin, para po sa ating ikabubuti. Amen po ba mga kapatid? Maliwanag po ba sa atin mga kapatid? Kaya kung may nangyayari na mga kalamidad at mga pandemya, gaya po ng COVID-19, tayo po ba mga kapatid ay nagkakaisa at sang-ayon na hindi ang Diyos ang nasa likod niyan? Amen po ba mga kapatid? At ang Diyos ang ituturo natin na dahilan ng mga masasamang pangyayari na nagaganap sa ating kapaligiran, mga kapatid. Hindi galing sa Diyos ang mga masasamang pangyayari. Amen po ba mga kapatid? Maliwanag po ba? Dito po sa ating mga talatang binasa mga kapatid, nai-absuelto na po natin ng Panginoong Diyos na gaya po ng iba na ang Diyos ang kanilang sinisisi. Kapag po sila ay nakakaranas ng mga kalamidad, lindol, bagyo, sakit, gaya po ng sakit na COVID-19, mga kapatid. Dito po sa talatang ating binasa mga kapatid, napatunayan natin, hindi po ang Diyos ang nasa likod ng mga mapabinsalang kalamidad at pandemya ng COVID-19.
Amen po ba mga kapatid? Ngayon, ang ating tanong, sino po ang nasa likod ng mga mapaminsalang mga kalamidad at pandemya ng COVID-19 sa Biblia? Marami pong napipinsala at maraming mga buhay ang napupuksa at namamatay. Sino po ba ang nasa likod niyan mga kapatid? Hindi po ang Diyos. Bakit? Kasi po nakita natin sa pamamagitan ng talata ng Biblia na ang Diyos ay mabuti. Dahil ang Diyos, mabuting Diyos. Ngayon, sino ang nasa likod ng mga iyan? Kung hindi ang Diyos. Sa nasabi po sa Juan 10:10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Amen po ba mga kapatid? Dito po may binabanggit ang ating Panginoong Hesukristo na magnanakaw. Ang ginagawa po ng magnanakaw, hindi lang po pagnanakaw. Pumapatay at pumupuksa. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng kasaganaan nito. Iyon po ang kaibahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Yung pong magnanakaw, pumapatay, pumupuksa. Si Jesus Christ naparito para magbigay ng buhay, para magbigay din ng kasaganaan ng buhay. Amen po ba mga kapatid? Hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga kalamidad kasi ang kalamidad pumapatay, pumupuksa. Ano po? Kundi yung magnanakaw. Ngayon, sino po yung magnanakaw na ang gawain ay bukod sa magnakaw, pumapatay at pumupuksa? Naunawaan natin mga kapatid sa Juan 8:44, ang diablo po ang mamamatay tao. Sabi po dyan sa 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ano po? Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Ang magnanakaw, mamamatay tao, pumupuksa ng mga tao, si Satanas ang diablo. Sa Biblia po, ang diablo, si Satanas, ang magnanakaw, mamamatay tao, at mamumuksa ng tao. Amen po ba mga kapatid? Ang nangyari, ang pumapatay, si Satanas dahil sa mga kalamidad at pandemya. Tapos, ang babagsakan ng sisi, ang ituturo na may kagagawan, ang Diyos. Di ba po ba mga kapatid? Unfair. Ano po? Ang may kagagawan, ang diablo, tapos ang mga tao nag-iisip, ang Diyos ang may gawa. Pero nangyayari, nalilibre. Naabsuelto si Satanas sa kanyang mga ginagawa. Amen po ba mga kapatid? Maraming mga tao sa Diyos nagagalit. Maraming tao nawawalan ng tiwala sa Diyos. Kasi po, dahil nga po sa ganong thinking, sa ganong paniniwala mga kapatid, na ang Diyos, siya po ang binabagsakan ng sisi, ang Diyos ang itinuturo na nasa likod ng mga kalamidad at pandemya. Sa pagka po ganyan, natutuwa si Satanas. Bakit? Kasi nawawalan ka na ng pagtitiwala sa Diyos, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos. Sa ibang tao po mga kapatid, napakadali sa kanila na ang ituro, ang sisihin sa mga nangyayari sa mundo, ang Diyos. Nakalimutan po ng marami na ang Diyos natin, ano po? Mabuti. Amen po ba mga kapatid? At ang Diyos na mabuti, may kaaway. Yan po yung diablo, mga kapatid. God is good, devil is bad. Sabi nga po ng kapatid na Willie, mga kapatid. Ang kaaway ng ating Diyos Ama, galit din sa kanyang mga anak. Ano po? Galit sa ating Ama ang diablo, kaya pati sa ating mga anak, galit na rin. Ano po? Dahil alam po ng diablo na hindi po siya uubra sa ating Ama. Ang kanyang binabalingan, yung kanyang mga anak, tayong mga tao. Amen po ba mga kapatid? Maliwanag po ba mga kapatid? Hindi ang Diyos
ang dapat nating isipin ang nasa likod ng mga kalamidad at pandemya ng COVID-19. Gaya po ng bagyong Odette na nangyari kamakailan lang. Malakas na hangin po yan. Ang dyablo ang nasa likod ng masamang pangyayari na nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid. Ngayon, sa Biblia, meron po tayong nabasa na batayan na yung mga masasamang pangyayari, ano po, gaya po ng malakas na bagyo, ano po, yung pong malakas na hangin, pwedeng si Satanas ang gumawa ng malakas na hangin. Meron po sa Biblia ang ganyang pangyayari. Ano po, gaya po ng pangyayari sa buhay ni Job na lingkod ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Job 1:6 patuloy, mga kapatid. Ang katotohanan po dito, mga kapatid, kung babasahin natin itong pangyayari sa buhay ni Job, ang katotohanan po dito, pinahintulutan po ng Diyos na galawin ni Satanas ang buhay ni Job. Amen po ba, mga kapatid? Doon po sa talata po kasi may binabanggit na apoy ng Diyos na nalaglag mula sa langit. Hindi po yun galing sa Diyos, mga kapatid. Ang katotohanan, ang apoy, iyon po ay galing kay Satanas. Si Satanas po ang may gawa. Yung apoy na yun, si Satanas po ang may gawa para sunugin, tupukin yung mga alagang hayop ni Job. Amen po ba, mga kapatid? Yung apoy po, yung kidlat. Ano po? Tinamaan ng kidlat yung mga alagang tupa ni Job, pati po yung mga nag-aalaga. Amen po ba, mga kapatid? Pati po yung mga anak ni Job. Ano po? Namatay ang mga anak ni Job dahil may dumating na malakas na hangin mula po kay Satanas. Inampas yung bahay po. Nag-collapse po yung bahay. Patay lahat yung anak ni Job. Nabasa po natin yan sa Biblia, mga kapatid. Yung malakas na hangin, si Satanas po ang may gawa. Si Satanas po ang may kapangyarihan na gumawa ng malakas na hangin. Amen po ba, mga kapatid? O, bilang tayo yung mga anak ng Diyos, may protection po na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Gaya po ng proteksyon na ibinigay ng Diyos kay Job. Amen po ba, mga kapatid? Hindi po tayo magagalaw ni Satanas kapag ayaw ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Ang punto po natin dito, si Satanas, siya po ay may kapangyarihan na gumawa ng mga kalamidad, gaya po ng malalakas na hangin, bagyo. Ano po? Sa Biblia po, mayroon po mga natural calamities. Ang nasa likod po ng natural calamities, si Satanas. Gaya po ng malakas na hangin, yung pong hurricane, tornado, typhoon, ang nasa likod po niyan si Satanas. Amen po ba, mga kapatid? Naunawaan din po natin sa mga talata ng Biblia, mga kapatid, ang lindol na mula sa Diyos, ano po, sa bagong tipan po, wala pong nabagsakan, wala pong namatay. Amen po ba, mga kapatid? Nagpalindol ang Diyos, wala pong napahamak, wala pong namatay. Kapag po ang Diyos ang nagpalindol, wala pong mapapahamak na tao. Kasi po, sabi nila, kapag daw po ang may lindol, nagagalit daw po ang Diyos. Nagsasabing galit ng Diyos ang lindol. Sa lumang tipan po, mga kapatid. Ano po? Lahat po ng galit ng Diyos, iyan po ay sinalunan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba, mga kapatid? Natapos na po ang galit ng Diyos sa tao dahil kay Jesus Christ. Ano po? Si Jesus Christ po ang tumanggap ng lahat ng galit ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ano po, magkakaroon ka na ng kapayapaan. Magkakaroon ka na ng kapayapaang relasyon sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hindi ka na po ituturing na kaaway, kundi kaibigan. Sinasabi po yan sa Roma 5:1, Ano po? Iba na po ang pakikitungo ng Diyos sa
bagong tipan. Naparito ang anak ng tao, ano po? Kundi iligtas sila, mga kapatid. Hindi po para ipahamak, kundi iligtas sila. Ano po? Maliwanag na po ba yun, mga kapatid? Kapag ang bagyo gawa ng Diyos, hindi magpapahamak ng tao. Amen po ba, mga kapatid? Kapag may lindol, bagyo, pumapatay sa mga tao, hindi po yan galing sa Diyos. Si Satanas po ang pumapatay, pumupuksa. Ninanakaw ni Satanas ang kaligayahan ng isang pamilya. Ganyan po ang ginawa ni Satanas kay Job. Pinatay ni Satanas ang mga anak ni Job. Ano po? Ninakawan ni Satanas ang kaligayahan ni Job bilang isang ama. Amen po ba, mga kapatid? Ang ating Diyos, tandaan po natin, mga kapatid, mabuting Diyos. Hindi siya magbibigay ng ating kakasama. Amen po ba yun, mga kapatid? Ang katunayan po sa Biblia na si Satanas may kapangyarihan sa hangin, sa mga bagyo para makapuksa, yung pong nakasulat sa Marcos 4:35 hanggang 39. Ano po? Nang si Jesus Christ po kasama ng kanyang mga alagad, ano po, naglalakbay, mayroong malakas na bagyo. Ano po? Dahil sa malakas na bagyo, ano po, lulubog yung daong na sinasakyan ni Jesus Christ at ng mga alagad. Kapag lumubog po yung daong, mamamatay lahat po ng mga nakasakay doon. Sino po ang gumawa ng malakas na bagyo sa dagat? Si Satanas po, mga kapatid. Ano po? Hindi po pwedeng ang Diyos Ama ang gumawa ng malakas na bagyo, tapos papatigilin ni Jesus Christ. Lalabas po, magkukontrahan sila. Tama po ba, mga kapatid? Lalabas, pinagtangkaan ng Diyos Ama ang buhay ni Jesus Christ at ng mga alagad. Amen po ba, mga kapatid? Po, meron mang malakas na bagyo sa dagat, ang intensyon ay palubugin ang daong at patayin, lunurin si Jesus Christ at ang mga alagad. Si Satanas po ang may kagagawan. Bakit? Kasi po si Satanas sa Biblia, siya po ay tinatawag na pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Efeso 2:2. Prinsipe ng kapangyarihan ng hangin si Satanas. Nasa hangin po ang balwarte ni Satanas at ang mga masasamang espiritu. Amen po ba, mga kapatid? Mayroon pong nasa likod sa mga supernatural calamities. Ano po? Sa mga natural calamities. Si Satanas po yan. Umapatay ng maraming tao. Kapag po ang natural calamities, yan po ay kumikitil na maraming buhay, pumapatay ng maraming tao. Tandaan po natin, mga kapatid, si Satanas po ang nasa likod, ang may kagagawan ng mga ganyang gawain, mga kapatid. Ngayon, pagdating naman po sa mga sakit, karamdaman, salot, gaya po ng COVID-19, mga kapatid, posibleng si Satanas din po ang may kagagawan. Gaya po nung mababasa natin sa Lucas 11:13, patuloy, yung pong babae na 18 taong may karamdaman, may sakit, ang may kagagawan po masamang espiritu. Sanhi ng masamang espiritu, siya po'y nakukuba at hindi makaunat. Ito pong babae na ito, ginapos ni Satanas. Pinahirapan ni Satanas for 18 years. Maliwanag po na ang sakit ng babaeng ito, ang may kagagawan, masamang espiritu. Dito po ipinapakita natin, mga kapatid, na si Satanas, ang dyablo, siya po ay nakapagbibigay rin ng mga sakit at karamdaman sa mga tao. Ang katunayan, yung pong nasa Marcos 9:20 hanggang 27. Dito naman po, mababasa natin yung batang may sakit. Ang sakit po ng bata ay epilepsy. Dito po,
Bumubula ang kanyang bibig, nangingisay dahil may masamang espiritu. Gustong patayin ng masamang espiritu, madalas inihahadis po siya sa apo nito at itinatapon sa tubig. Amen po ba mga kapatid? Napatunayan po natin na si Satanas, ang dyablo, ang masasamang espiritu, sila po ay may kapangyarihan magbigay ng mga sakit sa tao. Gaya po ng nangyari kay Job. Ano po, ang may gawa ng mga bukol ni Job sa kanyang katawan, si Satanas. Dahil pinahintulutan ng Diyos si Satanas na si Job ay bigyan niya ng sakit. Ayun po, lumabas ang mga bukol sa katawan ni Job. Amen po ba mga kapatid? Tandaan po natin mga kapatid, hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga kalabidad at mga sakit, salot gaya ng COVID-19. Si Satanas po ang nagbibig. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Yung ating pong tinalakay nung nakaraang linggo. Ito po yung mga dahilan kung bakit hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsalang kalamidad gaya ng bagyo, lindol, at sakit at pandemya ng COVID-19. Ngayon, ang ating tanong, ano ang motibo ni Satanas sa maramihang pagpatay sa mga tao gamit ang mga mapaminsalang kalamidad at mga sakit? Ano po ba ang intensyon? Ano po ba ang motibo ni Satanas dyan po sa maramihang pagpatay sa mga tao na gamit po itong mga mapaminsalang mga kalamidad gaya po ng lindol, gaya po ng bagyo, mga sakit, tulad po ng pandemya ng COVID-19. Yan naman po ang bahaging ipagpapatuloy ni Kapatid Dawili sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral sa ating pong paksa na ating pong inumpisang pag-aaralan noong hanggang dito po mga kapatid ang ating review. I hope tayo pong lahat ay na-refresh ating pong ginawang pag-review. Salamat po sa Holy Spirit. Salamat po mga kapatid sa inyo po sabay ng ating pong ginawang pag-review. Hanggang dito po mga kapatid, paalam na po. Magandang gabi po sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating paksa, mga kapatid, sa ating paksa po na inumpisahan nakaraang linggo sa araw ng ating salamat. Ang mga dahilan kaya hindi ang Diyos ang nasa likod ng mga mapaminsalang kalamidad at pandemya ng COVID-19 ayon sa Biblia. Maliwanag naman po sa ating naging pag-aaral po sa paksang ito na ang karakter po ng ating Diyos Ama sa Biblia, siya po ay mabuting Diyos. Ang kabutihan po ng Diyos, hindi po yan nagbabago. Sa lahat ng panahon, ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po, ayon sa pakilala ng ating Panginoong Jesucristo, ang ibibigay lamang niya sa kanyang mga anak, lahat ng ikabubuti. Kapag ka po ikakasama, kahit hingin mo pa, ay hindi ibibigay ng Diyos. Tama po ba? Maliwanag na po ba sa atin yan mga kapatid? Dapat yan po maging pundasyon nating lahat ng pagkakilala tungkol sa ating Diyos Ama. Siya po ay mabuting Diyos, lahat ng plano niya para sa kanyang mga anak, pawang ikabubuti. Amen. O ngayon, ang ating Diyos Ama
na mabuti, mayroong kaaway na masama. Sino po yun? Si Satanas, ang dyablo. Ang dyablo po, mamamatay tao. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, Juan 8:44. Ang dyablo, siya po ang magnanakaw na pumapatay at pumupuksa. Kaya sa pamamagitan po nitong mga mapaminsalang kalamidad, gaya po ng malakas na bagyo, yung malalakas na lindol na yan, at isama na rin po natin yung pandemya ng COVID-19 sa panahong ito, marami pong ninanakawan si Satanas ng kaligayahan. Tama po ba? Yung pamilya po, namatayan sila ng mahal sa buhay o ninakawan ng kaligayahan ni Satanas yun. Yung mga nawalan ng trabaho dahil po sa COVID-19, ninakawan ni Satanas ng kaligayahan. Tama po ba? Naintindihan po ba ng mga nanonood at nakikinig sa atin? Sagot lang po kayo mga kapatid. Si Satanas po ang nasa likod ng mga ganyang mapaminsalang kalamidad, yung salot na yan ng COVID-19 na ang dami na pong pinatay na mga tao sa buong mundo. Mahigit 2 milyon na po doon sa aking nabasa. Sa Biblia ipinakita ang buhay ni Job. May masasamang pangyayaring naganap sa buhay ni Job. Sino po ang may gawa ng lahat ng yon? Hindi po ba si Satanas pinayagan lang ng Diyos? Lahat ng mga alagang hayop ni Job, yung kanyang mga alagang tupa, pinatay ni Satanas. Sa pamamagitan ng apoy mula sa langit, yung kidlat. Tunog lahat yun pati yung mga tagapag-alaga. Yung mga anak ni Job, nagtipon-tipon sa bahay. Yun, malakas na hangin. Pinabagsak po yung bahay. Patay lahat ng mga anak ni Job. Sino may gawa? Hindi po ba si Satanas? Tama po ba mga kapatid? Yung nasa Job 1:6-19, makikita natin na ang kamay po na gumawa ng lahat ng masasamang pangyayari sa buhay ni Job, walang iba kundi si Satanas. Pati nga po yung mga bukol sa katawan ni Job, pinasibol yun ni Satanas. Siya nagpa-sibol ng mga bukol sa katawan ni Job. Si Satanas po may gawa nun. Nagbibigay din ng sakit, karamdaman si Satanas sa tao. Kahit po sa bagong tipan, ipinakita yan na maraming pinagaling ang Panginoong Hesukristo na mga tao. Ang sakit nila, ang may gawa, masamang espiritu. Lucas 13:11 hanggang 16. Yung babae po dito na sa loob ng 18 taon ay hindi makauna, baluktot ang katawan. Yun po ay dahil sa masamang espiritu. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag na po ba sa atin yan? Si Satanas may kapangyarihan magbigay ng sakit, karamdaman sa tao. Di ba yung mga sakit na yan pumapatay yan? Mga cancer na yan, yang ngayon na yung COVID-19 na yan. Si Satanas po ang nagbibigay ng ganyang mga sakit para pumatay, pumuksa ng tao. Yang mga natural calamities na tinatawag, yung malakas na bagyo, malakas na lindol, ang tawag natural calamities. Pero sa katotohanan, mayroon pong nasa likod na supernatural being. Sino po yun? Si Satanas, ang dyablo. Ang Panginoong Hesukristo sumakay sa daong kasama yung kanyang mga alagad sa dagat, sa kanilang paglalakbay, mayroong malakas na bagyo na nangyari. At ang tangka palubugin yung daong nang malunod sa dagat. Ang Panginoong Hesukristo kasama yung mga alagad niya. Sino may gawa ng malakas na bagyo?
Sino ang nasa likod po noong malakas na bagyo na yon? Yung nasa Marcos 4:35-39. Hindi ba si Satanas yon? Ang diablo. Hindi pwedeng ang Diyos Ama ang gumawa ng malakas na bagyo sa dagat tapos sinaway naman ni Jesus Christ. Lalabas nagkontrahan yung mag-ama. Hello? Nakikinig po ba? Naintindihan niyo po ba yung punto na yon? Pinagtangkaan ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad na malunod sa dagat. Kaya po mayroong bumangon na malakas na bagyo, malakas na hangin para mapalubog yung daong. Si Satanas, ang diablo, siya po ang nasa likod niyan sapagkat ang diablo po ang mamamatay tao. Ngayon, yung mga kritiko natin, huwag nyo nang ipilit yung gusto ninyo at hindi uubra yan. Sabi ko nga, inaabswelto natin ng Diyos para ang Diyos huwag na siyang masisi ng marami. Huwag magalit ang maraming mga tao sa ating Diyos dahil siya ang naiisip ng marami na nagpalindol, nagpabagyo dyan sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Kaawa-awa po itong ating mga kababayang ito. Nagpasko sila. Talagang mga walang bahay, mga nabatayan. Nagbagong taon sila. Ganun ang kanilang pinagdaanan. Tapos ngayon ang COVID-19, mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid. Ito na, nagsabi na po ang ating mga eksperto, yung mga nasa DOH, ay napapansin na po ang unti-unting pagtaas na po uli ng kaso ng COVID-19. Ang mga ospital po ngayon, dito rin sa Bulacan, nag-uumpisa na po magkaroon uli ng mga pasyente na ang sakit COVID-19. Hello! Kaya tayo po'y humanda-handa. Maghanda-handa po tayo. Baka po tayo ay maka-encounter uli, makaranas uli ng mga panibagong lockdown. Dahil po, ito na dahil nagluwag ng kaunti ang gobyerno, dahil nga po marami ng mga negosyante ang umaaray. Pinagbigyan sila nitong mga nakaraan para ma-celebrate ang Pasko at Bagong Taon. Dahil nagluwag ang gobyerno, eto na, yung mga magulang sinama na yung mga anak nila sa mga pasyalan, sa mga malls. Nakita ko po rito sa SM, sa Walter, mga bata na po nandyan na. Eto ngayon, ang nakikita na unti-unti na pong tumataas uli ang kaso ng COVID-19. Unti-unti po uling nagkakaroon ng mga pasyente na dinadala sa mga ospital dahil sa COVID-19. Sino po ang nasa likod ng COVID-19? Ang Diyos ba ituturo natin? Samantalang ang sinasabi nga ng mga nakakaalam, mayroong laboratorio sa China na dyan nag-umpisa ang COVID-19. Virus yan na dinivelop sa isang laboratory sa China at mula doon ay kumalat na po yan sa buong mundo. Naintindihan natin na ang diablo, si Satanas, mamamatay tao. May mga anak itong diablo, si Satanas, mga tao na ang ginagawa kung ano ang nais ng tatay nila, ng kanilang amang diablo, yung pumatay at pumuksa. Gamit yang salot na COVID-19. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag po ba? Nakuha nyo na po ba yung punto na yon? Si Satanas, pumapatay siya ng maramihan. Pinapatay niya ang mga tao. Ano ginagamit niyang kasangkapan? Para patayin, lipulin, puksain ang maraming mga tao. Nandyan po yung pandemya ng COVID-19. Nandyan po yung mga kalamidad na yan na nangyayari sa ating kapaligiran. Mayroong malakas na bagyo, mayroong mga pagbaha na nangyayari, tapos nandyan pa po yung mga lindol na yan.
Maramihang pagpatay po ang nangyayari. Ginagawa ni Satanas maramihang pagpatay gamit po yung mga kalamidad, gamit po yung pandemya ng COVID-19. Ngayon po ang ating tanong ganito. Ano ang motibo ni Satanas sa maramihang pagpatay sa mga tao gamit ang mga mapaminsalang kalamidad at mga sakit? Ano po ba ang intensyon ng diablo ni Satanas? Kaya siya pumapatay ng maraming mga tao. Ginagamit niyang kasangkapan, COVID-19, iba't ibang mga sakit at karamdaman, kagaya ng cancer, leukemia, yung AIDS, tapos yung mga iba't ibang mga kalamidad na yan. Babasahin natin. Sa 2 Pedro 3 at 9, sa Magandang Balita, Biblia, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ito po ang kalooban ng Panginoong Diyos na naunawaan ng Apostol Pedro. Ano po yon? Ang sabi po sa talatang binasa natin, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako na gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Dito nagkamali po ang marami. Yan ikang araw ng paghuhukom na yan. Ang tagal na ikayang narinig ko, bata pa ako sinabi na ika ng tatay ko, mayroong araw ng paghuhukom. Babalik ang Panginoong Jesucristo. Ngayon ikay, lolo na ako May mga apo na ako, hindi pa bumabalik si Jesus Christ. Wala pang nangyayaring paghuhukom. Kaya hindi totoo yan. Marami pong mga tao, ganoon na naging kaisipan. Hindi nila naunawaan na ang Panginoon hindi naman nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sabi ng Apostol Pedro, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Bakit? Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagat hindi niya nais na may mapahamak. Kaya pala hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo at hindi pa rin nangyayari po yung sinasabi ng Biblia na araw ng paghuhukom. Bakit? Kasi ang Diyos nagbibigay pa ng pagkakataon sa lahat ng tao upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi nais ng Diyos na may mapahamak. Anong ibig sabihin? Kabaliktaran naman kay Satanas sa diablo. Ang diablo po, kaya siya pumapatay ng maramihang pagpatay. Gamit ang mga kalamidad, gamit ang mga sakit, salot gaya ng COVID-19. Para sa anong kadahilanan? Para alisan ng pagkakataon ang lahat ng tao na makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Nagkakaintindihan po ba? Pwede po bang sumagot ang mga nanonood sa atin ngayon na naintindihan yung punto na yan? Understood po ba? Understood. Ang Diyos Ama, ano ginagawa niya? Siya po ay nagbibigay pa ng pagkakataon para ang lahat ay makapagsisi, tumalikod sa kasalanan, para makapagbalik loob pa sa Kanya. Ang mga tao kasi ayaw ng Diyos na may mapapahamak. Kabaliktaran naman kay Satanas sa diablo. Gusto ng diablo ang mga tao alisan ng pagkakataong makapagsisi sa kasalanan, makapagbalik loob sa Diyos. Kasi pagka ang tao po pinatay ni Satanas,
Ginamit niya ang COVID-19. Ginamit niya ang mga kalamidad, pati nga mga aksidente eh. Hello. Hindi ba merong eroplano, sakay ang maraming passenger. Bumagsak po yung eroplano, patay lahat sila eh. Tama po. Ngayon, ano po ang nawawala dito po sa mga taong ito na marami silang namatay, na disgrasya? Hindi po ba ang nawawala yung pagkakataong makapagsisi sa kasalanan at makapagbalik loob sa Diyos? Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ito pong dyablo, si Satanas, ang kanyang motibo. Kaya po ginagawa niya yung maramihang pagpatay sa mga tao. Ginagamit niya ang COVID-19. Ginagamit niya ang iba't ibang mga sakit, karamdaman. Pati mga kalamidad na yan, pati mga aksidente na yan, para ang mga tao'y maalisan ng pagkakataon na makapagsisi sa kasalanan at makapagbalik loob sa Diyos. Para wag silang maligtas. Amen! Ewan ko lang kung ano na naman ang tutol nito mga kritiko natin. Wag niyong ipag-abogado sa akin si Satanas. Itong mga kritikong ito dahil galit sa akin, kahit sila maging abogado ng dyablo, maging abogado ni Satanas, at para lang ako makontra. Sige kayo. Talagang kayo mahahayag sa marami na kayo'y sa inyong amang dyablo. Na ang inyong ipinagtatanggol, ang dyablo si Satanas. Maliwanag naman sa mga talatang binabasa natin, si Brother Willie hindi nagbibigay ng sariling paliwanag. Tama po ba? Yung binabasa ko, yung nasa Biblia, maliwanag naman pagka binasa natin Hindi ko kailangan ako po'y mag-i-invento rito. Ako po ibibigay ko po yung aking sariling opinion. Yung aking palagay. Kaya nga ako nagustuhan ni Don Manolo Pabis nung araw may nagtatanong po sa aking caller sa programa ni Don Manolo, Brother Willie, ano sa palagay mo? Ano yung sa palagay mo, Brad Willie? Sagot ko sa caller kapatid, lalamang kwenta ka ako yung palagay ko dito Hindi naman importante yung palagay ni Brad Willie. Ang mahalaga ka ako, yung nakalagay sa Biblia. Amen. Amen po ba? Kaya tuwan-tuwa si Don Manolo Pabi sa akin nung araw pag ako po ay nasa programa niya. May mga nagme-message sa akin Willie Santiago, kaya mo bang mag-Bible exposition? Panati ka nagtatanong sa akin Kaya mo bang mag-Bible exposition? Sabi ko, loob-loob ko lang, itanong mo muna sa kuya mo yan, kung kaya niya. Hello? Kasi meron tayong number dito sa programa, yung sa GCash. Meron dyan magme-message, kahit gabi na. Willie Santiago, kaya mo bang mag-Bible exposition? Sabi ko, itanong mo muna sa kuya mo yan. Ako kasi, kahit itanong nyo kay Mel, may mga record naman ako dyan na ako'y nag-Bible exposition, kahit kay Jocelyn. Tanong nyo sa kanila kung magsasabi ng totoo. Meron ka bang dyan, video ng Willie Santiago na siya nag-Bible exposition? Meron! Kung ilalabas nila. Hindi nila ilalabas kasi makikita yung pagka-inutil nung bago nilang leader. Bakit itong Willie Santiago kayang mag-Bible exposition? Bakit itong aming bagong leader wale? Yun ang sinasabi natin. Bago nyo ako tanungin na kaya mo bang mag-Bible exposition, tanungin nyo muna yung kuya ninyo wala nga ginagawa dyan sa inyo Sasalang yung video ni Brad Eli. O pagkatapos sa salang video ni Brad Eli, kukolekta ng abuloy. Sarap ng buhay. Ngayon ba tayo napunta dyan? Kasi, noong ako po ay nandoon sa programa ni Don Manolo, tinatanong ako nung caller, ano sa palagay mo, Brad Willie? Sabi ko, hindi importante palagay ko.
Ang importante kung ano nakalagay sa Biblia, kung ano yung nakasulat dyan, yung nakalagay dyan. O ano ang binasa natin? Ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao para makapagsisi, makapagbalik loob sa Kanya. Yan naman ang ayaw mangyari ni Satanas, ng Diablo. Kaya ano ginagawa niya? Maramihang pagpatay. Gamit yung mga aksidente na yan, gamit yung mga kalamidad na yan, gamit ang mga sakit, mga salot, pandemya ng COVID-19 para alisan ng tao ng pagkakataon na makapagsisi sa kasalanan at makapagbalik loob sa Diyos. Kasi ang Diyos ayaw niya na ang tao po mapahamak. Ang kalooban ng Diyos, ang tao po, kung po pwede lang, lahat ay maligtas. Basa sa unang Timoteo 2 at 4. Ito naman po nakasulat. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. O, kita niyo po yung contrast ng Diyos at ni Satanas, yung kabaligtaran. Ang Diyos, ibig niya lahat ng tao ay maligtas. O ano naman ang kay Satanas? Ibig ni Satanas, lahat ng tao ay mapahamak. Tama po ba? Hello? May kausap po ba si Brother Willie? Meron nagtatanong, ba't pa si Brother Willie nag-hello? Hindi ba pagka ikaw ay tumawag ka sa telepono, di ba? No? Para malaman mo kung yung nasa kabilang linya ay nadidinig ka. Malaman mo kung meron kang tao doon sa kabilang linya. Hello! Minsan kasi meron daw nagugulat, hello ako. Hello! Yung baka nandyan, mag-response naman. Mag-reply naman po kayo kung naintindihan niya po yung punto. Ang Diyos, gusto niya lahat ng tao maligtas. Kaya siya nagbibigay ng pagkakataon na makapagsisi sa kasalanan, makapagbalik loob sa Kanya yung mga tao. Ito naman ang kaaway ng Diyos, si Satanas, ang Diablo, ay ayaw niyang bigyan ng tao ng pagkakataon na makapagsisi sa kasalanan, makapagbalik loob sa Diyos. Ayaw niya na ang tao maligtas. Gusto ng Diablo, ang tao makasama niyang mapahamak. Amen. Amen po ba? Kasi alam ng Diablo, meron ng hatol sa kanya na siya'y maparusahan sa dagat-dagatang apoy na walang hanggan. So, yun ang gusto ngayon ni Satanas ng Diablo. Siya po ay nagdo-double time. Nagkukumahog siya na pumatay ng maraming mga tao. Ano gamit niya sa pagpatay sa maraming tao? Ito ang iba't ibang mga sakit at karamdaman. Merong mga nagsasabi, alam mo, yung diabetes kong ito, kasi nasa lahi namin ito Lola ko, may diabetes, namatay dahil sa komplikasyon ng diabetes. Nanay ko, may diabetes din, naputulan pa nga ng paa. Namatay din dahil sa diabetes, sa komplikasyon. Ako, may diabetes din ngayon Ayun, ito ikinamamatay ng namin, pamilya namin Ang sabi nila, yun daw kasi ay nasa genes, hereditary kasi. Yun ang termino ng mga doktor, hereditary. Pero ang katotohanan po, mga magulang at mga kaibigan, yung sakit na yan na diabetes, yan po yung ibinigay ni Satanas. Yan sa inyong lahi na yan, para kayo patayin. Hello? Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Mayroong mga ina-assign ang Diablo, si Satanas, na mga kampunyan, na mga demonyo. Para yung isang pamilya na yan, yung lahi na yan, bantayan at patayin sa isang uri ng sakit. Nagkakaintindihan po.
Meron pamilya ang ikinamamatay, sakit sa puso, inaatake. Oh, bakit po yung pamilya na yun yung lahat ang ikinamamatay? Kasi meron nang inassign si Satanas, ang Diablo, na masamang espiritu na magbabantay sa lahi na yan, sa pamilya na yan. Yung generation nila, lahat sila mamamatay sa sakit sa puso. Lahat sila mamamatay sa sakit sa bato. Lahat sila mamamatay sa diabetes. Nagkakaintindihan po ba tayo? Mag-amen naman kung naintindihan nyo po. Kaya nga yung mga fanatics, layasan nyo na yung huddle na yan. Walang kwente. Kayo nagsasayangan ng oras. Hindi naman kayo sinasali sa talakayan. Napakahigpit pa. Kailangan daw open ang camera. Kailangan naka-zoom pa at magbabahid pa sila. Mantakin mo, gagasos ka ron sa huddle na hindi ka naman kasali, saling pusa ka lang. Sabi ng mga miyembro, pati ka hindi na lang sa libre tayo pumunta sa Facebook live streaming, YouTube live streaming, ba't hindi na lang yung sa libre? Sabi ko, kasi walang maidadahilan yung bagong leader ninyo. Kasi kailangan mayroon siyang maidadahilan, mga kapatid. Ito po ang bayarin natin sa ating Zoom premium account. Nagpapatong pa siya ron Hello? O tayo. Ang ginagamit natin, live streaming ng Facebook, ng YouTube. Libre po yan. Libre. Pero si Brad Willie, gumagastos. Kasi kailangan mayroong internet provider. Tama po ba? Ngayon, naintindihan niyo po ba? Yung sinasabi nating ito na itong si Satanas, ang Diablo, may kapangyarihang magbigay ng sakit sa tao. Nabasa ko na po yan sa Matandang Tipan, si Job. Binigyan ng sakit ni Satanas, yung masasamang bukol sa kanyang katawan. O sa Bagong Tipan, yung mga pinagaling ni Jesus Christ na mga tao, yung mga sakit nila, kagagawa ni Satanas. Tama po ba? Hanggang sa panahon natin ito, ganyan po si Satanas. Lalo po sa mga hindi anak ng Diyos, kayang-kaya niyang galawin, kayang-kaya niyang bigyan ng sakit karamdaman. Amen. Yung mga anak mismo ni Satanas, mga anak ng Diablo, wala naman siyang pagmamahal sa kanyang mga anak Siya mismo magbibigay ng sakit karamdaman sa mga tao na yan, para patayin niya, para hindi na niya bigyan pa ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Naintindihan po ba ng mga kasama natin ngayon, yung punto na yan? Please say amen. Hinihintay ko po yung pag-amen ninyo para ako po'y makausad na, para ako po'y makalipat na. Marami pa po akong babasahin talata. Gusto ko po, bago ko po basahin pa yung ibang mga talata, maliwanag na po sa atin yung punto na yan. Ang motibo ng Diablo ni Satanas, kaya siya gumagawa ng maramihang pagpatay sa mga tao, gamit ang mga sakit, karamdaman, salot na COVID-19, kasama na rin ang mga yung mga kalamidad na yan, pati mga aksidente na yan. Isang bus, itong nakaraan, bagong taon na bagong taon, Pasko, no? Sa May Lubao, Pampanga, ako po'y, makita ko po, talaga namang wasak yung minibus, Dahil may nakabagdan tricycle, patay Daming namatay ito, sabay-sabay. Sabi ko, naalisan ng pagkakataon ng mga taong ito na makapagsisit, makapagbalik loob sa Diyos. Sino may gawa? Ang Diablo, si Satanas. Tama po ba? Yung mga namatay dyan sa 1990 na lindol, tama po? Yung mga namatay dyan, nung bata pa ako, yung Doña Paz, yung barko na lumubog. Di ba Pasko yun? Ang mga tao dahil gustong mag-uwian, nag-overloading. Tama po. Libo po yung namatay. Yan sa Doña Paz na yan. Mas marami pa sa namatay sa Titanic. Sa pagkakaalam ko. Di ba yung pelikulang Titanic?
Di ba yun bumiyahe yun, isang biyahe lang, hindi na nga nakabalik eh. Patay lahat nung lumubog yung barkong Titanic eh. Yun palang MV Doña Paz nung ako po'y high school. Natandaan ko po yun eh. Lumubog po dahil nakabangga yung isa ring barko. Patay, libo-libong katao. O sino may kagagawan? Noong paglubog ng Titanic, paglubog ng MV Doña Paz na yan, at maraming mga taong namatay. Si Satanas. Ang Diablo. Huwag natin ituturo ang Diyos ang may gawa. O dito sa Bukawi, di ba may pagoda dyan? Di ba sila nagpiesta sa Bukawi? Sumakay ng pagoda, lumubog yung pagoda. O maraming nalunod. Sino may gawa? Hindi ho ba si Satanas, ang Diablo? Nagkakaintindihan po ba tayo? O sa Amerika, nangyari po yung pag-collapse ng Twin Tower. Hello? 911 ba yun? Tama ba? 911. Sino ang nasa likod noong pagbagsak noong Twin Tower na yan sa Amerika? Libo rin ang namatay. Hindi ba ang Diablo si Satanas? Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Siya'y isang mamamatay tao. Huwag nating makakalimutan yung talata na yan. Ayan, sa MV Doña Paz, 4,386. Nangyari po yan noong December 20, 1987. Kung ikukumpara mo sa Titanic, alam ko mas marami itong sakay ng MV Doña Paz. I hope itong mga talatang binabasa natin ay lalo pong nagbibigay sa atin ng clear picture. Kung sino po ang nasa likod ng mga ganyang mga kalamidad, pati mga aksidente, yung mga sakit karamdaman na yan. Pumapatay ng maraming mga tao, si Satanas po ang nasa likod. Ano ang motibo niya? Alisan ng pagkakataon ng mga tao na makapagsisi sa kasalanan at makapagbalik loob sa Diyos para wag silang maligtas. Gusto po ng Diablo ni Satanas, makasama niyang mapahamak. Naghahanap kasi ng damay na lang itong Diablo si Satanas. O ngayon, dahil ganyan po ang gawain ni Satanas ng Diablo, gusto niyang pumatay ng maraming mga tao para makasama niyang mapahamak. Ano ngayon ang ginawa ng Diyos Ama? Ano ngayon ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para ma-counter nila yung masamang gawain ni Satanas o ng Diablo? Basa sa unang Juan 3:8. Magandang balita, Biblia. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng Diablo. Kaya, naparito ang anak ng Diyos. Si Jesus Christ po yung anak ng Diyos, Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Nakikinig pa po ba kayo dyan? Yung palang salabat ko nakalimutan niyo akong bigyan. Kaya pala ako Yung aking salabat, hinihintay ko po. Habang hinihintay ko, pakisagot naman po yung aking katanungan. Yung Diablo, ang gawain niya, yung pumatay, pumuksa ng mga tao, pagnakawan ng mga tao. Ano ngayon ang ginawa ng Diyos? Ano ginawa ng Panginoong Jesucristo para mapigilan, mahadlangan niyang gawain na yan ng Diablo ni Satanas? Sige nga po, batay po dyan sa talatang binasa natin. Ano po ang sagot? Babasahin ko uli. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Bakit po sinugo ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo? Bakit po naparito sa lupa ang Panginoong Jesucristo?
Ano ang isa po niyang misyon? Ano po sagot? Naghihintay po ako, malaman ko lang kung nakikinig kayong mabuti. Nakasulat po sa talata, na parito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ano-ano po ba yung mga gawa ng dyablo? Yung nasa Juan 10:10, ang magnanakaw, pumapatay at pumupuksa. Nagkakaintindihan po ba? Gawain ng dyablo ang pagnanakaw sa tao, ang pagpatay sa tao, at pagpuksa sa tao. Amen. Nihintay ko yung sagot ng mga narito eh. May problema ba sa internet? Pwede bang sumagot naman po kayo dyan para ako naman makapagsalabat muna rito? Sana yung mga kasama natin na bibigyan ng pansin. Mahalaga po kasi yung punto na ating nilalatag dito eh. Yung mga talatang binabasa natin sa Biblia, sana nakukuha nyo po yun para hindi sayang ang inyong panonood at pakikinig. Hindi nyo po ito mapapakinggan dyan sa kuya ninyo. Wala naman yan eh. School bukol nga yan eh. Proper nga yan eh. Kaya nga noong magpapa-examination si Brother Eli. Mga manggagawa, sabi ni Brother Eli, meron tayo examination para malaman ko kung kayo ba'y nagbabasa ng Biblia. Nakoy, kumakaripas po ng paglabas sa kapilya yung inyong kuya na yan eh. Silang mga pamangkin ni Brother Eli ang naglabasa ng chapel, hindi kumuha ng examination. Totoo po yung sinasabi ko, hindi po ito invento. Gumawa si Brad Eli ng examination, surprise po yun eh, para yung mga manggagawa, ma-assess niya kung sino ba talaga yung mga talagang binabasa ang Biblia. Una-una lumalabas yan ng chapel, yung kuya eh, yung kuya ninyo. Pati yung kanyang, iba pang pamangkin ni Brad Eli. Labasan ng chapel eh, hindi ho kumuha ng examination. Tapos siya ngayon ang inyong tagapangasiwang pangkalahatan. Paano ba yan? Paano naging tagapangasiwang pangkalahatan? Sa examination lang nananakbo. Kaya ewan ko. Kayo nandiyan pa rin. So ngayon, si Satanas ang dyablo, ang gawain niya, magnakaw, pumatay at pumuksa ng tao. Ano ginawa ng Diyos? Sinugo ang anak, si Jesus Christ. Para ano? Para wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ano ibig sabihin? Meron tayong pag-asa. Hindi tayo dapat pala matakot kay Satanas sa dyablo eh. Kung siya man may gawaing pumatay, pumuksa ng tao, magnakaw sa tao. Ito po ang Panginoong Jesucristo. Nung siya po'y sinugo ng Diyos Ama, nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang misyon. Ano po yun? Wasakin ang mga gawa ng dyablo. Amen! Amen po ba? Kaya, pagka ikaw ay Kristiyano, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi ka dapat, kay Satanas, ma-intimidate. Hindi ka dapat na titindigan ka ng balahibo kay Satanas sa mga demonyo. Hello, nakikinig po ba kayo? Pagka ikaw ay na kay Kristo na, sumasampalataya ka kay Jesus Christ, ikaw ay anak na ng Diyos. Kasi dahil sa pagsampalataya kay Jesus Christ, nagiging anak ka ng Diyos. Juan 1:12-13. Pagka ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay sumasampalataya kay Jesus Christ, meron kang relasyon kay Jesus Christ, si Satanas, hindi mo dapat katakutan. Kahit ganyan ang kanyang gawain. Bakit? Wasak na si Satanas eh.
yung gawain ni Satanas naiwasan ka ng Panginoong Jesucristo eh. Si Satanas po ay isang talunan. Satan is a defeated foe. Siya po ay tinalunan ng Panginoong Jesucristo. Anong katunayan? Sa Colosas 2:15, ganito po ang sinasabi sa Magandang Balita Biblia. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, si Jesus Christ po yung namatay sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Nang siya po ay mamatay sa krus. Ano ang ibig sabihin ng kanyang kamatayan sa krus? Ang sabi po sa talata, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Si Satanas po ang tinutukoy dyan. At yung kanyang mga kampon ng mga demonyo, masasamang espiritu. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ano po ang dapat nating maunawaan? Tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, mula kay Satanas hanggang sa kanyang pinakamaliit na kampon, silang lahat nilupig na, tinalo na ng Panginoong Hesukristo. Amen! Napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Hesukristo si Satanas at lahat niyang mga kampon. Katunayan pa po sa Hebreo 2:14 hanggang 15. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila'y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Nakita po ba ninyo? Yang sinasabi po sa talata, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ano po ang nangyari? Winasa ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa 15. At pinalayan niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Kaya po ang Kristiyano, mga magulang at mga kaibigan, ay wala pong takot sa kamatayan. Naintindihan po ba natin? Ang mga unang Kristiyano hindi natakot sa kamatayan. Kahit sila po ay nilagay sa arena. Noong panahon ng Roman Empire, sinusunog silang buhay. Pinapalapa sila sa mga leon, sa mga tigre. Hindi natakot ang mga Kristiyano. Naintindihan po ba natin? Kahit pugutan pa ng ulo, hindi natakot si Santiago sa tabak ni Herodes. Ewan ko. Noong buhay pa si Brad Eli, nasa Pilipinas pa. Ano ang kinakampanya? Bigyan po natin ng sasakyang bulletproof ang kapatid na Eli. Para hindi po siya, hindi ho siya magalaw ng mga kalaban. Para kung may babaril po sa kapatid na Eli, protektado po siya ng bulletproof na sasakyan. Hello! Ano ay pinapakita nun? Hindi ba takot sa kamatayan? Tama po. Tama po ba? O kahit yung inyong bagong leader, yung inyong kuya, ano ba sasakyan yan? Di ba bulletproof din? Tapos pag natutulog pa, may hawak na 2.45. Hello? Ewan ko, pag di nyo pa nakita yung aking sinasabi na ito. Hindi ba ganyan yung mga leader ninyo? Si Brad Eli, kailangan daw ibilin ng sasakyang bulletproof. Pati itong pamangkin niya, dapat daw ang ating mga sugo nakasakay sa mga bulletproof na mga sasakyan para
ligtas po sila sa mga magtatangka. Pagka ang tao ay takot sa kamatayan, isa lang ang ibig sabihin, nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Nagkakaintindihan po ba? Ha? Kaya nga si Brad Eli Pasensya na po kung naalala ko si Brad Eli. Mag-isang taon na rin si Brad Eli sa Pebrero Kaya sabi ni Brad Eli, kaya ako tumakas, umalis na ng bansa kasi sabi sa akin noong isang may binabanggit pa siyang abogado na matay na rin, si Chavez. Brad Eli, huwag ka magpapahuli ng buhay sa kanila kasi pagka ikaw ay naisakay sa sasakyan, irarampa ka ng mga yan, hindi ka na makakarating sa sa kulungan. Natakot si Brad Eli doon sa mga nadinig niya. At pag nakarating ka sa kulungan, Brad Eli, nako, doon na magkakaroon ng kunwari gulo, riot, para ikay mapatay. Kaya sa takot ni Brad Eli, lumipad sumipat. At idinahilan na lang na mayroong kasing hula na matutupad pala mula sa silanganan hanggang sa kaluluran. Kaya sabi ko, talagang si Brad Eli, yung Biblia ang pinasunod sa gusto niya. Hello! Yung mga fanatics, huwag kayong maiinis sa akin. Pakinggan nyo lang mabuti sinasabi ko. Timbangin ninyo. O nung siya na may nasa abroad na, sabi niya, kaya ayaw kong umuwi dyan sa Pilipinas kasi may sinabi sila na aabangan ako sa airport. At maglalatag daw ng red carpet at may mga kandila. Hello? Natakot sa kamatayan Yung mga takot sa kamatayan, mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Sapagkat ang dyablo, sinasabi dyan, nagkaroon kasi ng kapangyarihan sa kamatayan ang dyablo. Pero pagka kay Kristo ka na, dahil tinalo na ni Jesus Christ ang dyablo, pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka takot sa kamatayan. Amen. Amen. O ngayon, yung iba, sinusubukan ako nung araw. Kung talaga daw matapang ako, Willie Santiago, kung talagang matapang ka, buhay pa si Brad Eli, punta ka sa Apalit. Sabi sa akin. Kasi sabi ko dito kami ni Brad Eli, magsagutan na sa YouTube, sa Facebook may mga fanatics na pumapasok. At ako inuurot. Kung talaga daw matapang ako, punta raw ako sa Apalit. Doon ko raw ko sabi si Brad Eli. Bakit? Nanuba ka ako sa Apalit si Brad Eli? Di ba ako nasa Brazil? Pwede kami mag-usap ni Brad Eli dito na sa live streaming ng Facebook, ng YouTube. Pero hindi ako kailangan pumunta ng Apalit. Sabi, kung talaga daw matapang ako, punta ako sa Apalit, doon ako magsalita. Sabi ko, kung sa tapang lang, matapang ako, pero hindi ako utu-uto. Hindi ka ako utu-uto. Kung matapang lang, matapang talaga ako. Bakit? Kung hindi ako matapang, kung hindi ako binigyan ng Diyos ng tapang, mababangga ko ba ang isang Brother Eli Soriano? Hello? Hindi ba si Brother Eli ang kinatakutan ng maraming mga pastor? Yung mga binuli ni Brother Eli, ang daming niyang binuli ng mga pastor dito sa Pilipinas. Tama po ba? Pero si Brother Willie, hindi po ako hindi ako na-intimidate, hindi ako natakot na harapin ng isang Brother Eli. Bakit? Sabi sa Biblia, kung ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Pero para ako mauto ng mga fanatics na ako papuntahin sa Apalit, doon daw magsasalita. Kabisado ko yung Apalit Pag doon ka magsasalita, hahawa ka ng mikropono, ibababa lang ni Mel yung switch Hindi ka na madidinig doon alam ko yung mga doon kung ano mga ginagawa sabi ko, kung sa tapang lang, ako'y matapang pero hindi ako uto-uto. Kung may ba tayo napunta dyan? Yung dyablo,
Tinalo na ng Panginoong Jesucristo. Nilupig niya ang dyablo, ang kapangyarihan ng dyablo sa kamatayan. O ngayon, yung mga Kristiyano sumasampalataya, wala na pong takot sa kamatayan. Wala na po sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya pag nakakakita kayo dyan ng mga takot mamatay, gaya nga nung kailangan bigyan ng bulletproof si Brad Eli na sasakyan, dahil may mga nagtatangka daw sa buhay ni Brad Eli. Doon ko nakita na na nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo yung mga may takot na yan takot sa kaso. O yung inyong kuya, tingnan nyo ang linis niyan. Walang record yan na yan ay nakasuhan But minsan hindi yan sumalang umiwas yan na maupo sa broadcast kasi alam niyang pagkakasama ni Brad Eli, madaling madamay sa mga libel case Tingnan nyo yung bagong leader. Kaming lahat ng mga nasama sa panel, nakasuhan Libel case, yan, si Sister Luz, Brad Danny, Brad Josel. Kami mga kasama sa panel lang nakasuhan. Yung inyong kuya, walang kaso yan kahit isa. Kasi takot. Takot yung makasuhan. Ang daming bodyguard pag lumalakad. Daig pa ang congressman, daig pa senador niya sa dami ng bodyguard. Ngayon, tuloy na po natin itong ating pinapaksa. Pagka Kristiyano po tayo, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo dapat matakot kay Satanas. Kahit si Satanas, ito gawain niya, pumatay, pumuksa ng tao, magnakaw sa tao, ginagamit ang mga sakit, karamdaman, COVID-19, mga kalamidad na yan. Bakit? Kasi si Jesus Christ po, natalo na po niya si Satanas. Ang kapangyarihan ni Jesus Christ, dinaig si Satanas. At yung kapangyarihan na yon ng ating Panginoong Jesucristo, ano ginawa niya? Bago po siya umalis dito sa lupa, bumalik sa langit. O basahin natin. Mateo 28:18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nung mabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesucristo, sabi niya sa kanyang mga alagad, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nabawi ng Panginoong Jesucristo lahat ng kapamahalaan. Kasi noong si Adan ay magkasala, yung kapamahalaang naibigay ng Diyos kay Adan dito sa lupa, na-surrender ni Adan kay Satanas. Naintindihan po ba ninyo? Yun bang mga narito, naintindihan tayo? Usang loob na isinuko ni Adan yung kapamahalaan na binigay sa kanya ng Diyos. Si Adan kasi ang inilagay ng Diyos sa lupa na kanyang engkargado, tagapamahala. O ngayon, dahil sa kasalanan ni Adan, napunta yung kapamahalaan kay Satanas dito po sa lupa. Kaya nga, si Satanas nagagawa niyo kung ano ang gusto niyang gawin dito sa lupa. Nagkakaintindihan po ba? O ngayon, si Jesus Christ, nung siya mamatay sa krus, mabuhay na mag-uli, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa, naibigay na sa akin, sabi niya. Ano ngayon ang nakasulat sa pagpapatuloy? Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun palang kapamahalaan na yun na nasa Panginoong Jesucristo. Yun po pala ay ipinagkaloob niya sa kanyang mga alagad na sumasampalataya. Na i-delegate ni Jesus Christ ang lahat ng kanyang authority sa kanyang mga alagad na sumasampalataya. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga nandito sa ating pag-aaral na ito?
Mga kapatid, ano po sagot nyo dyan? Bilang Kristiyano na sumasampalataya, bakit ka matatakot kay Satanas, sa Diablo? Bakit ka matatakot sa masasamang espiritu? Kung sila man ay nagbibigay ng sakit karamdaman sa mga tao, kung ginagamit nila yung mga kalamidad na yan, kung nandiyan ng COVID-19, ikaw ay anak ng Diyos. Kristiyano ka. Yung authority ng Panginoong Jesucristo na ibigay din sa iyo. Amen. Meron kang gagamitin laban kay Satanas at sa lahat ng kanyang mga kampon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya dito po sa mundo, nandyan po si Satanas, nandyan ang kanyang mga kampon. Narito tayo sa lupa. Bakit ka matatakot? Unang-una, natalo na ng Panginoong Jesucristo yung mga yan. Mula kay Satanas hanggang sa kanyang kaliit-liitang kampon. Pinakamababa niyang kampon. Itong mga ito kasi, bagabat talunan, makukulit. Kumbaga, lang sila. Ayaw nilang sumuko pa talaga. Ngayon tayo yung nasa lupa, mga anak ng Diyos. Kailangan lang nating ipagpatuloy yung laban. Kailangan lang i-enforce natin yung victory, yung tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Meron tayong panlaban sa mga yan. Ano po yon? Yung authority na mismong nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ang ating tanong ganito, ano-anong mga kapamahalaan ang naibigay ni Kristo sa kanyang mga sumasampalatayang alagad? Ano ba yung mga authorities na kay Jesus Christ na naibigay niya sa lahat ng mga sumasampalataya niyang mga alagad? Gagamitin natin yan laban kay Satanas at laban sa kanyang mga kampon na masasamang espiritu. Yan naman ang ating ipagpapatuloy sa susunod po na linggo. Kung loloobin ng Panginoon, yun na po yung pinakahuling bahagi ng paksang ito. Alamin natin, yung mga authorities, kapamahalaan na mula kay Kristo na ipagkaloob sa lahat ng mga sumasampalataya, gagamitin natin laban kay Satanas at laban sa kanyang mga kampon. Antabayanan niyo po hanggang sa susunod na linggo. Hanggang dito po muna ang ating paksa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.